gaano kainam yon. Nabutas pa nga niya. Yo, what's up sa inyo Pinedians? Panibagong araw na naman to at panibagong unboxing ang gagawin natin. Dumating na pala yung in-order ko sa Lazada na welding machine by Powerhouse. I-unbox natin full video. Alright, para makita natin kung true rated na rin. I-review na lang natin yung honest review natin kung true rated ito. Bali guys, nabili ko to ng 1,850. Ang original price niya ay 2,400. Paano nangyari yun? Ipa-flash ko na lang sa screen kung bakit naging ganun na lang kamura itong nabili ko. Tara, unbox natin. Papakita muna natin. Alright. Yan, 1,850 lang po nabili ko sa Lazada. Bibuksan natin guys. Let's go. Siyang libreng owner manual. Bangis. Alright, meron din siyang libreng ground clamp. Okay, medyo sa ground clamp nya, tingnan natin, sukatin natin yung haba. Okay mahigit siya 1 metro. Siguro mahigit, mahaba siya. Mahigit 1 metro. Kasi mahigit talaga. Pero mamaya sukatin natin. Okay. Ito rin, tingnan natin yung electrode. Medyo lang siya, madumi. Ayan. Ito naman, ganun din, mahigit 1 metro. Anuin natin ng Uy, meron pa libre. Ano to? Warranty card. Alright, meron din siyang warranty card. Gaano kabangis yun? Diba? Meron pa isang libre. Hindi, saksakan niya. In fairness, mas mahaba yung saksakan niya rito. Kasi yung nakaraang nabili ko, ni-return ko yun na true rated. Huwag na tayo mag-mention. Ang haba nung niya, pinakasaksakan 2 metro. Tansya ko 2 metro guys. Alright. So yun lang yung laman niya. Tapos meron siyang ganito. Alright. Yung unahin natin sa likod. So sa likod meron siyang malaking butas. Yan. Pero kung sisilipin mo sa loob, ayun yung fan nya. Almost kalahati yung laki doon sa pinakabutas. Pero okay na rin yun. Ito yung on off. 220 to 230 volts, 50 to 60 hertz, gigahertz. Sa harapan naman, positive, negative. Okay, smooth. Alright. Mamaya testing natin, saksak natin yung likod. Ang ganda, macho. Ito plastic. Solid plastic. Hard plastic pala, hard. Sa ilalim, maganda, may paa. Gilid, okay Ito, metal plate. Siguro saksak na natin. Sige, tingnan muna natin yung dito. So sa mga niya, okay, basahin nyo na lang kung ano yung mga yan. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Ayan. So ito yung serial number nya. Alright, may mga warning. Saksak na siguro natin. Of course, siyempre bago ang lahat, sukatin muna natin yung pinaka nya. Ito, sukatin natin. Sukatin ko lang alright. Siguro nasa siya. 60.
60 inches. Mahaba. Nasa 60 inches. Ito naman, hanggang dulo guys ay nasa 50 inches. Sa inches natin tignan para mas mabilis. Okay medyo matigas. Yan. Ganun din to, pareho lang sila. Nasa 50. Yan. Ayun halos pareho lang. So ito naman, yan, yung haba niya 10 inches. Yung taas nasa 7.5 inches. Alright, saksak na natin. Alright, saksak muna natin yung negative. Yan. Yung negative po, dito po yan sa negative, natural. Negative Ground yun. Yun yung ground. Yung, higpitan nyo lang. Yan. Huwag naman gigil. Positive, ito yung electrode holder. Yan, higpitan lang, huwag gigil. Okay siya, ang handy niya. Yung. Saksak natin. Masyadong mataas. Saksak natin. Buksan natin. So may ilaw. Mandar na agad. So ang starting point 10. No? Tingnan natin kung pareho do sa output ng LED. So may lumalabas naman dito. So ready to use siya pagka ganyan siguro. Okay, 100, 120, 200, 300. Na-set up ko na. Gagamit tayo ng special Nihon Weld special welding rod 6013. Bali 2.5 mm ito, no? Tapos ito yung gagamitin natin bakal. Nasa rin to, medyo manipis lang din to. Ayan, 2.5 mm lang din siguro to. Dahil po ang gamit nating welding rod ay 2.5. Ang 2.5 ay dapat kayang tunawin ng at least 40 amperes hanggang 90 or 100 ampere. Sa 40 muna tayo. Tingnan natin kung malakas talaga siya, kasi marami po akong napapanood din na gusto ko lang din patunayan sa sarili ko, sa dalawang mata ko, na maganda siya, no? Tunayan natin. Right, ang gawin pa okay, okay na. Okay. Okay. Kung makikita nyo guys, 40 ampere pa lang yan. Okay, mag-ispat pa tayo. Isa pa. Ispat. Ispat, no? Subukan natin sa 50. Isa-isay natin, no? Kasi nga to, titingnan natin kung true rated siya, no? 50. Tsagain nyo lang, no? Tsagain nyo lang po. So
So 50 na. 60. Hindi naman po ako isang professional welder eh. Hindi ako mapapansin niyo po. Hindi pa masyadong sanay. Sa 60 naman po tayo. Alright. Mapapansin nyo yung 60. Hindi pa naman yun nabubutas. Okay, 60. Tingnan natin kung ano yung makakabutas sa kanya, no? 70 ampere. Tingnan natin kung ano yung makakabutas. Okay, medyo maano na yung penetration niya sa ilalim. Medyo malalim na siya. 80, according po sa mga nababasa ko sa mga chart, 40 to 90 ampere kayang tunawin yung welding rod na 2.5 mm, which is goods. Ang galing. Ilan na yun? 80. Guys, hanggang 100 pwede yun, no? Kahit taasan nyo pa yan. Hindi pa rin siya nabubutas, no? Galing. 100. So okay na to yung hanggang 100. Alright, so 100 guys. Ayan na, mabubutas na. Galing, ano? Testing natin sa 30. Guys, napakaganda niya at napakamura lang po. 30. Yan natin kung kaya pa rin tunawin yung 2.5 mm, no? 30. Medyo mahina na yung 30. Pero kaya pa rin, no? Pero sa 30 sticking na siya. Kailangan mo pang painitin yung dulo ng welding rod kapag sa 30, no? Okay subukan natin sa 20. Tingnan natin, baka malakas pa rin, no? Sabi ko nga sa inyo, papainitin mo muna yung welding rod, no? Dahil mainit na siya kanina, natunaw pa rin niya yung 2.5 mm. Pwede to sa mga maninipis na bakal. Masasabi ko po na ang powerhouse ay napakalakas through current. Tingnan natin sa ano. Ito, mabibilib na ako pag natunaw pa niya to sa 10 ampere lang. Natunaw niya yung 2.5. Mabibilib na ako rito. Gaano kainam yun? Nabutas pa nga niya. Ito po yung 40 ampere.
Ayan, pasensya na sa mga ispat ko. Hindi pa ako ganun kagaling eh. Ito yung 40 ampere. 50. Tama ba? 50. Kalimutan ko na, no? 60, 70, 80, 90, 100. Ayan. Yung sa 100, butas na siya. Tapos binaba natin ng 30. Ha? Ito 100. Tapos 30 ampere, 20, tapos 10 ampere. Ito yung sa 10 ampere nya. Yung sa 10 ampere nya, nabutas pa niya. Ayan o. Ayan. Ganun siya kalakas. Yo, ang masasabi ko sa welding machine na to ay napakagilas. Napakalakas ng buga. True rated, guys. Marirecommend ko sa inyo at napakamura po ng bili ko dito. 1,850 lang.